إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay naukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at kay Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpakupkop kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaang dulot ng ating mga pagsuway sa Kanya. Katotohanan na sino mang patnubayan ni Allah sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkaligaw at ayaw niya ng patnubay ay walang sino man ang maaaring makapaggabay sa Kanya. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin liban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang at wala siyang katambal. At tayo rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ni Allah ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kapwa ko alipin ng Allah, pinapayuhan ko ng aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, katakutan ninyo ang Allah ng tunay at tamang pagkatakot, at huwag ninyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan, liban na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. At sinabi pa ni Allah, ya ayyuhan nas, o sangkatauhan, Muslim man o hindi Muslim, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Katakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, ang ating ama na si Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, at mula sa tadyang ng ating ama na si Adam ay nilikha ang kanyang asawa, ang ating ina na si Eva alayhi salam. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. At mula sa kanilang dalawa ay lumabas ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Matakot kayo kay Allah na kung saan sa pamamagitan niya ay nahihingi niyo ng pantay ang inyong mga karapatan. Matakot kayo kay Allah at huwag ninyong putulin ang mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anakan. Katotohanan na si Allah ay lagi nang nakamasid sa anumang inyong ginagawa. Mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng paglayo sa kanyang mga ipinagbawal. Katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod, pagkasabuhay sa sunnah, pamamaraan, katuruan, tradisyon ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng paglayo, pag-iwas sa anumang gawaing bid'ah, mga gawaing pagsamba
na walang basihan sa Quran at sa sunnah ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillahilladzi hadana li hadad din. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol kay Allah na siyang nagpatnubay sa atin sa tamang pananampalataya, sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sapagkat tunay na kung hindi dahil sa gabay at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala tayo ngayon sa gabay ng Islam bilang mga Muslim. Kaya nga mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento, pinanggalingan, bago dumating sa kanya ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ilan sa atin, marahil kung minsan, kanyang pinagmumuni-munihan o inaalala yung kanyang pamumuhay nung hindi pa dumating sa kanya ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nung dumating na sa kanya ang gabay ng Allah, ay doon niya napagtanto kung gaano ito kalaki. Malaking biyaya, pinakamalaking biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman binabanggit ng ating mga ulama na tunay niya na ang pinakamalaking gabay o biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa mga tao na kanyang gabayan ng isang tao na mapabilang sa mga Muslim. Nagabayan siya ni Allah sa matuwid na pananampalatayang ito, ang pananampalatayang Islam. Sa khutbah na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nais nating banggitin ang isa sa mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kanyang pagsusumikap, patungkol sa kanyang paghahanap ng katotohanan ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga sakripisyo at mga iniwang mga makabundong bagay upang makamit ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang iba kundi si Salman Al-Farisi. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Salman Al-Farisi ay nagmula sa Persya, nagmula sa isang mayamang pamilya at ang kanyang mga magulang o ang kanyang ama ay labis na nag-iingat at nagmamahal sa kanya. Dahil sa sobrang pagmamahal na ito, ay hindi niya pinapalabas si Salman doon sa kanilang bahay dahil sa takot ng kanyang ama na siya ay mawalay sa kanya. Si Salman ay lumaki sa nakagisnang relihiyon ng kanyang mga magulang na tinatawag na pananampalatayang Majusi. Majusiya, na kung saan ang relihiyong ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga taong sumasamba sa apoy. Mga tao na sumasamba sa apoy. At ang trabaho ni Salman mula sa kanyang kabataan ay siya ang itinalaga ng kanyang ama sa pagpapanatili ng apoy. Ibig sabihin, siya yung bumagatong doon sa apoy upang manatili yung apoy sapagkat yun ang sinasamba ng mga tao sa kanilang panahon. Subalit ito ay labag sa kalooban ni Salman Al-Farisi. Isang araw nabanggit na siya ay lumabas at nakasalubong niya ang ilan sa mga Kristiyano at sila ay nakita niya na sumasamba sa kanilang simbahan at nagsasagawa ng seremonya. At si Salman, nung makita niya ito, siya ay nabighani. Siya ay nainganyo. At inisip niya, sinabi niya sa kanyang sarili na ito ang mas mabuti kaysa sa aming relihiyon. Na yun ang mas mabuti kaysa doon sa kanyang relihiyon na sumasamba sa mga apoy, sapagkat pinapaniwalaan nila na yung mga Kristiyanong ito ay sumasamba sa Diyos. Sumasamba sa tagapaglikha. At nababatid niya na yung apoy na yun ay hindi naman yun ang tagapaglikha. At nung malaman ito ng kanyang ama, ay nagalit ang kanyang ama at ikinulong siya at binabantayan. Subalit, si Salman ay isang matalinong tao ay nakagawa ng paraan upang siya ay makatakas mula sa pagkakabilanggo o pagkukulong sa kanya ng kanyang ama. Siya ay nakipag-ugnayan sa mga Kristiyano at
nang may pagkakataon, siya ay tumakas upang sumama sa kanila sa kanyang paghahanap ng katotohanan, sa kanyang paghahanap ng tunay na relihiyon. Hanggang siya ay nakapunta sa Syria at doon ay nagsilbi sa isang pari. Nagsilbi sa isang pari at ang paring ito, mga alipin ng Allah, kinalaunan ay natuklasan niya na ang paring ito ay isang taong mandaraya, mapang-abuso. Sapagkat ang pari na iyon, siya ay nangangaral sa mga tao at pagkaraan na makakolekta ng mga donasyon o pera o yaman sa mga tao, ay kanya itong itinatago para lamang sa kanyang sarili. At ito ay nakita ni Salman Al-Farisi, na kung saan nung mamatay ang pari na yon ay ibinunyag ni Salman ang lihim ng pari na yon, na kung saan sinabi niya sa mga tao na ang pari na yan ay napakasamang pari. Sabi niya, sapagkat ang inyong yaman na kanyang nakukolekta ay itinatago niya at inaangkin lamang niya. At ito rin ay nakikita natin hanggang sa panahon natin ngayon, mga alipin ng Allah. Dumarami ang mga mayayaman sa mga iba't ibang relihiyon. Ginagamit nila ang sinasabi nilang aklat na salita ng Diyos, at pagkaraan nito, pagkatapos nito, ay nakungulekta sila ng napakaraming limpak-limpak na donasyon mula sa mga tao na sila rin naman ang nakikinabang. At dito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkatapos ibunyag ni Salman ang katiwalian ng pari na yon, ay pumunta siya sa isang mabuting pari na kilala sa kabanalan at pagsunod sa katotohanan. Mula sa Syria, pumunta siya sa iba't ibang lugar tulad ng Iraq, Syria, at Turkey. At sa bawat pari na pinaglilingkuran niya, ay natututo siya sa kanila ng kabutihan. Ito yung katotohanan, mga alipin ng Allah. Maging ang mga mangangaral ng iba't ibang relihiyon, sila rin naman ay nagtuturo ng katotohanan, ng kabutihan, ng makatao, gumawa ng matuwid. Subalit ang problema lamang ay sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay nanirahan doon sa pari na yon, at siya ay natuto sa pari na yon. At kinalaunan ng pari na yon ay pumanaw. At bago pumanaw ang pari na yon, siya ay inirekomenda muli sa isa pang maalam na pari. Kaya yun ang ginawa ni Salman. Siya muli ay naglakbay hanggang sa dumating siya sa isang pari sa tinatawag na Amuriya o sa lugar na Turkey, na sabi niya, nung malapit ng mamatay itong pari na ito, na kung saan dito naglingkod si Salman at nanirahan, sabi nung pari na ito, siya ay nagbigay ng habilin at palatandaan. Sabi niya, wala na akong mairirekomenda pang pari sa iyo. Ngunit sabi nung pari na ito na maalam sa kasulatan sa mga panahon na yon, sabi niya, dumating na ang isang propeta. Dumating na ang isang propeta at siya ay lilitaw sa lupain ng mga Arabo. Siya ay lilisan mula sa isang bayan patungo sa isa pang bayan na may mga puno ng datiles. Ang tinutukoy rito, yung paghihijra ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula Makkah patungo sa Madina. At sabi niya, ang propeta na ito, siya ay kakain ng pagkain na ibinigay sa kanya. Regalo. Ito yung unang palatandaan na binanggit ng pari na ito. Pangalawa, sabi niya, siya ay kakain sa pagkain na ibinigay sa kanya, ngunit hindi siya kakain ng sadaka, mula sa sadaka o kawang gawa. Pangatlo, sabi niya, ang propeta na ito ay meron siyang tatak ng pagkapropeta sa pagitan ng kanyang balikat o sa kanyang likuran. Kaya tumayo si Salman at muling naglakbay. Tingnan natin, mga alipin ng Allah, yung kanyang pagsusumikap sa paghahanap ng katotohanan, na kung saan marahil maihahambing natin sa maraming kwento ng mga balik Islam, o maging tayo, kung paano dumating sa atin yung gabay ng Allah, kung paano tayo nagsumikap sa paghahanap ng katotohanan. At gayon nga ang nangyari, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Salman ay naglakbay at sa kanyang paghahangad, nakasama siya sa mga mangangalakal na Arabo, kapalit ng kanyang kayamanan upang dalhin siya sa Hijaz. So nagbayad siya.
upang makapunta lamang siya sa Hijaz o sa lugar na kung saan doon sa Makkah, Madina o sa Red Sea. Yan yung lugar binabanggit sa Hijaz. Ngunit sa kasamaang palad, ang nangyari mga alipin ng Allah, siya ay ipinagkanulo o siya ay ibinenta bilang alipin sa isang Hudyo sa Madina o sa Yathrib. At yun nga ang nangyari sa kanya. Ibinenta siya mula sa pagiging mayaman. Ang nangyari, siya ay ibinenta at siya ngayon ay isang alipin na. Diba? Subalit dahil sa paghahangad niya na mahanap ang katotohanan, makita ang huling sugo na binanggit ng kanyang guro, unang pari, ito ang kanyang sinapit. Subalit mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumaon, napunta siya sa kamay ng isang pinsan ng Hudyo sa paligid ng Madina, kung saan tumutubo ang mga puno ng datiles. Doon siya napunta. Tanda ng bayan na inilarawan sa kanya ng pari. Tignan natin kung gaano unti-unting dumarating sa kanya ang gabay ng Allah dahil sa kanyang pagsusumikap. Dahil katotohanan ng alipin ng Allah na ang tao upang makamit niya ang gabay, awa, patnubay ni Allah, kailangan meron siyang isakripisyo. Kailangan na siya ay magsumikap. Kailangan meron siyang gawing pagsusumikap. At siya ay nanatili doon. At nang dumating ang balita, nalaman niya na ang isang propeta sa Makkah, na kung saan ang propeta na ito, nabalitaan niya na siya ay maghihijra patungong Madina, si Salman Al-Farisi ay nagsimulang magmasid. At sundan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung makita niya ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito ay sinubok niya ang tatlong palatandaan na ibinigay sa kanya ng kanyang guro. Unang pari na yun. Palatandaan ng isang huling propeta na darating. Sabi niya, hindi siya kumakain ng sadaka. Ito yung unang palatandaan. Nagdala si Salman ng mga pagkain, naghanda siya bilang sadaka. At hindi kumain ang propeta doon sa sadaka na yun. Kaya natiyak niya ang unang tanda na ibinigay sa kanya. Pangalawa, subalit siya ay kumakain mula sa hadiah o mula sa regalo. Nagdala siya muli ng pagkain bilang regalo at ibinigay ito kay propeta sallallahu alaihi wasallam. At dito ay kumain ang propeta kasama ng kanyang mga sahaba. At dito napatunayan ni Salman ang pangalawang tanda. Pangatlong tanda, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong tatak ng pagkapropeta sa pagitan ng kanyang balikat sa kanyang likuran. At nang may pagkakataon, ay gumawa siya ng paraan upang makita ang tatak na ito. At sinasabi na nung nabalitaan niya na mayroong namatay sa Madina at magkakaroon ng salatul janaza, ang mga tao ay magbubuhat ng patay. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ganun nga, siya ang nagbuhat, tumulong sa pagbubuhat ng bangkay ng salatul janaza. At dito, napansin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sa kanyang likuran, si Salman ay nagmamatsyag sa kanya. Meron siyang tinitingnan at nabati dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit na isinadya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ibinaba ang kanyang damit upang makita ni Salman ang marka doon sa likuran ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Marka ng pagiging propeta ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatam an-nubuwah. At nung makita ito ni Salman, siya ay umiyak dahil sa sobrang saya at niyakap niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito, siya ay nagpahayag ng pagsaksi sa kaisahan ng Allah at sa pagkapropeta ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay naging Muslim sa araw na iyon. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung iyakap niya ang Islam, ay gumawa ng paraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba upang siya ay mapalaya sa kanyang pagiging alipin. Upang siya ay maging malaya sa kanyang pagkakaalipin. At ang hiningi ng amo, ng nagmamay-ari kay Salman, sabi niya, papalayain ko lamang siya kung kayo, sabi niya, ay makakapagtanim ng datilis. 300 na datilis na mamumunga. Sa panahon na yun, mga alipin na Allah, sinasabi na napakahirap magpatubo. Umabuhay ang datilis sa panahon na yun. Kung magtatanim ka, sabi ng mga istoryan sa panahon na yun ng 20 na datilis, isa o dalawa lang ang mabubuhay at mamunga. Subalit ang propeta sallallahu alaihi wasallam,
siya ay tunay na sugo ni Allah. At anong ginawa niya? Inutusan niya ang mga sahaba na maghukay. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam mismo ang nagtanim. 300 na dates. Kinalaunan mga alipin ng Allah. Lumipas ang panahon. Ang lahat ng itinanim ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay namunga. At hindi lang yun. Humiling pa ang amo o nagmamayari kay Salman ng ginto. At itong ginto na ito ay napagtulong-tulungan at nabigay doon sa nagmamayari kay Salman, kaya siya ay napalaya. Tingnan natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, isa sa mga malaking tanda ng pagiging propeta ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napatunayan ni Salman ang milagro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtulong nila sa kanilang kapatid upang maging malaya. Ganito ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinagtutulong-tulungan nila ang mga Muslim sa panahon na yun na alipin upang siya ay mapalaya at maisabuhay ang kanyang pagiging Muslim ng tama at malaya. Maalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Salman ay namuhay bilang isang matuwid na Muslim sa panahon na yun ng Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa yumao ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya rin ay kinilala bilang isa sa mga pinakamaalam na Muslim at pinakapalasamba kay Allah sa panahon na yun, na kung saan mga alipin ng Allah, napakarami niyang naiambag sa Islam. Tignan natin yung mga ginagabayan ng Allah. Kapag sila ay ginamit ni Allah sa Islam, tunay na sila ay magdudulot ng napakalaking pakinabang. Alam ba natin, kung tayo ay nag-aaral ng sira ng kasaysayan, sa Ghazwatul Khandaq, sa labanan, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan, lulusubin sila ng mga Quraysh, ay ng mga hindi mananampalataya ng mga kufar. Napakarami. Si Salman al-Farisi ang nagmungkahi na kung saan sabi niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doon sa amin, sabi niya sa Persia, kapag nagkakaroon kami ng malaking digmaan at marami yung mga kalaban, naguhukay kami, sabi niya, ng napakalalim na butas. Kilo-kilometrong butas, napakalalim, na hindi alam ng mga Arabo sa panahon na yun ang estratehiyang iyon mula sa Persia na isinadjust sa kanila, na isinadjust ni Salman sa mga sahaba at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun nga ang ginawa. Sila ay naghukay, napakalawak, napakalalim, napakahabang hukay, na kung saan mga alipin ng Allah, nung lumusob ang mga kalaban ng Islam sa panahon na yon, ay hindi sila nagwagi sa mga Muslim. At ang mga Muslim ang nagtagumpay sa labanan na yun. Tignan natin mga alipin ng Allah, kung paano ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala yaong mga tunay na naghahanap ng katotohanan, yung mga ginabayan niya sa pananampalatayang Islam, sila ay ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kapakinabangan ng Islam sa umma ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At siya ay naging gobernador sa Iraq sa panahon ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. At siya rin ay kilala bilang isang mapagpakumbaba na mumuhay ng simple kahit na siya ay isang gobernador. Siya ay namatay sa pagitan ng ika-33 o 35 pagkaraan ng Hijra. Pinuri siya ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang isa sa pinakamatalinong tao at matyagang naghanap ng katotohanan hanggang matagpuan niya ang pananampalatayang Islam sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na naghahanap ng katotohanan, mga alipin ng Allah, kahit gaano pa kalayo, ay hindi niya ito alintana. Ano mang pagsubok ang dumating sa kanya, kakayanin niya ito. Gagabayan siya ng Allah. Ang katapatan at pagtitiis ni Salman al-Farisi ay halimbawa ng isang tunay na mananampalataya na handa niyang iwan ng anumang bagay, lahat ng bagay alang-alang sa katotohanan. Ang yaman, ang pamilya, ari-arian, o anumang makamundong bagay, kanya itong tinalikuran upang mahanap lamang ang katotohanan. Tayo mga alipin ng Allah, tayo ngayon ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo ay nasa gabay ng Allah. Subalit ano ang ginagawa natin para mapanatili tayo sa gabay ng Allah? Paano natin iniingatan ang ating din? Paano natin isinasabuhay ang ating din? Ano ang inaambag natin sa umma ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inshallah, sa pangalawang khutbah ay ating kukuhanan ng aral ang talambuhay ni Salman radiyallahu anhu. Barakallahu li wa lahum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal dhikr al-hakim.
aqulu ma tasma'un astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, si Salman ay isang halimbawa ng sino mang tapat na naghahanap sa katotohanan. Si Salman ay halimbawa ng sino mang tapat na naghahanap sa katotohanan, kaya't hindi siya pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang siya ay nadala sa pananampalatayang Islam. Pagpapahalaga sa pagsasaliksik ng kaalaman, yan din ay kabilang sa katangian ni Salman al-Farisi. Siya ay nagtatanong sa mga maalam, sa mga mapagkakatiwalaan sa kanyang panahon, na kung saan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magsilbing aral din sa panahon natin ngayon. Nang isang Muslim, bagamat na siya ay ginabayan na ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan pa rin niyang maging masuri sa pinagkukuhanan niya ng kaalaman sa mga panahong ito. Yung mga maalam na kung saan kanilang isinasabuhay, sinusunod, itinuturo ang matatag na pagsunod sa Quran at sa Sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pagtahak sa pagsasaliksik ng kaalaman na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka tarikan yaltamisu fiha ilman sahhalallahu bihi tarikan ila al-jannah. Sino man, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang tumahak sa pagsasaliksik ng kaalaman, sa landas ng pagsasaliksik ng kaalaman, ay gagawing madali sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga kaalaman na yun. Kapag kanya itong isinabuhay, padadaliin sa kanya ni Allah ang daan upang siya ay makapasok sa paraiso. Sinabi ni Imam Al-Dhahabi, si Salman ay kumapit sa mga ulama sa kanyang panahon at iniwasan niya ang mga pari, ang mga tagapagturo na mapagkamkam. At gayon din sinabi na ang pagtitiis sa kanyang paglalakbay ay kabilang din sa malaking aral na dapat nating matutunan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang paglalakbay, siya ay inalipin, siya ay niloko, siya ay naging mahirap na karanas ng gutom mula sa marangyang pamumuhay, siya ay naging alipin. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya tumigil hanggang sa matagpuan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang paghahanap ng katotohanan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagsunod sa Allah ay nangangailangan ng sabar, nangangailangan ng pagtitiis at istiqamah, katatagan. Sinabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, ang Islam, sabi niya ni Salman, ay bunga ng kanyang sabar at tiyaga sa paghahanap nito. Na kung saan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Allah, innama yuwaffas sabiruna, sabi ng Allah, ajrahum bighairi hisab. Tunay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga matiisin ay gagantimpalaan ng Allah ng mga biyaya na hindi kayang bilangin. Mga biyaya na hindi kayang bilangin. Yung pagsasakripisyo, pagtitiis, anumang isinakripisyo ng isang tao, pinagsumikapan, pinagtiisan niya alang-alang kay Allah, bibiyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang pagsasabar ng mga biyaya na hindi niya kayang bilangin. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sinumang naghahanap ng katotohanan o nais matuto sa pananampalatayang Islam ay dapat na magsumikap, sumunod sa mga katibayan at hindi sa damdamin o tradisyon lamang. Si Salman, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagsumikap. Hinanap niya yung mga palatandaan na binanggit sa kanya ng isang tunay na propeta. Kahit yung mga nakagisnan niyang paniniwala, kahit yung yaman, magulang, pamilya, na humadlang sa kanya para matahak ang katotohanan, iniwan niya ito. Tayo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Muli, tanungin po natin yung ating mga sarili. Ano po yung isinakripisyo natin o kaya nating isakripisyo? Alang-alang sa pagtahak sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alang-alang sa kapakinabangan ng ummah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito mga alipin ng Allah na siya ay yumakap sa Islam, pinarangalan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinaas siya ng antas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ang karangalan sa Islam, mga alipin ng Allah, ay hindi batay sa yaman. Hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa lahi. Bagkus, ang sukatan dito ay ang takot at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na dahil dito, mga alipin ng Allah, sa ambag ni Salman, kabilang siya sa mga sahaba na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya na si Salman ay mula sa Ahlul Bayt. Si Salman, sabi niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mula sa aking pamilya. Ganyan siya pinarangalan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang tapat na naghahanap ng katotohanan o ng kaalaman sa Islam, ay tutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa malulhating Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga nagsusumikap, nagpapakahirap, nagsasakripisyo para tumahak sa aming landas, pagsunod sa Islam, pagsunod kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Amin silang gagabayan sa matuwid na landas. Sa aming landas. At tunay nga na si Allah ay kasama ng mga mapaggawa ng kabutihan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay malinaw na talata sa Quran na kung saan ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gabay, ang tuwid na landas sa sino mang magsumikap na tahakin ang gabay. Magsumikap sa pag-aaral, pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam at pagsasabuhay nito. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang kwento ni Salman Al-Farisi ay isang halimbawa sa hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah, awwadahu lahu khairan min. Sino mang iniwan niya ang isang bagay, alang-alang kay Allah, papalitan ito ni Allah ng higit na mas mainam sa kanyang iniwan. Papalitan ito ni Allah. Ano mang isinakripisyo natin para tahakin ang Islam, para sumunod sa utos ni Allah, ano mang bagay yan kapatid, gaano man kahalaga yan, rangya man yan ng buhay, posisyon, trabaho, kung yan ang umahadlang para masunod natin ng Allah. Kung iniwan natin ang mga bagay na yan, bilang takot at pagsunod kay Allah, papalitan ito ng Allah ng higit na mas mainam. Si Salman, iniwan niya ang rangya ng buhay, maging ang kanyang sariling pamilya. Yung ari-arian, marangyang pamumuhay, iniwan niya. Anong kapalit? Naging alipin, naging mahirap. Kinalaunan mga alipin ng Allah, itinaas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginabayan siya sa loob ng pananampalatayang Islam at kabilang sila insyaAllah sa magmamana ng pinakamahalagang yaman at mana, walang iba, ang Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tusallu ala nabiyyikum fa inna Allah amarakum bidhalika tuqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ud-din. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. أقيم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.